Maging ligtas, maging panatag Pilipinas. Maging panatag Pilipinas. Maging panatag Pilipinas. Bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Ako po si Dominic Almelor at ito ang Civil Defense in Action. Narito na ang mga aksong mga balita sa Civil Defense in Action. Agarang tulong sa mga apektado ng panibagong pagputok ng Bulkang Kanlaon, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasunod ng kautusan ni Pangulong Marcos Jr., Social Welfare Department at mga LGU agad naghatid ng tulong. Health Department pinag-iingat ang mga apektado ng panibagong pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon. Aabot sa 50,000 Pinoy na hindi handa, tinatayang agad na mamamatay sakaling tumama ang magnitude 7.2 na lindol sa Metro Manila at karatig lalawigan ayon sa isang pag-aaral. At pagtatayo sa mga gusali at bahay dapat walang shortcut at dapat kayanin ang mga lindol ayon sa OCD. Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao, Bayan, agarang tulong. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na handa ang gobyerno sa pagtugon para sa posibleng worst case scenario kasunod ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon, lalo na sa pag-alalay sa mga pamilyang apektado ng kalamidad. Ayon kay PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nakaalerto na ang mga tanggapan ng pamahalaan sa pinakahuling aktibidad ng Bulkang Kanlaon. Sinisiguro ng Pangulo ang kahandaan ng gobyerno sa pagtugon sa mga kakailanganin ng mga residente, lalo kapag mas lumala pa ang sitwasyon. Tiniyak ng Palasyo ang whole of government approach sa kalamidad. Handa rin ang pamahalaan kung sakaling kailanganin ng mga lokal na pamahalaan ng karagdagang pondo upang matustusan ang mga pangangailangan ng mga mamamayang nakapalibot sa bulkan. Kung kinakailangan po, ito po titignan po mabuti kung ano po ang pangangailangan ng mga LGUs at agad-agad pong bibigyan po ito ng tulong. Nakahanda na ang Department of Social Welfare and Development na maghatid ng tulong sa mga apektadong pamilya ng panibagong pagputok ng Bulkang Kanlaon. Sa pinakahuling tala ng kagawaran, nasa 2,608 na pamilya o katumbas ng 8,299 na individual ang nailikas na sa 22 evacuation centers sa Negros Island Region. May 3,575 ang bilang ng displaced families ang naninirahan sa kanilang mga kaanak. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nakatutok na sa sitwasyon ang DSWD at naghahanda ng mga family food packs at iba pang pangangailangan ng libu-libong apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Una nang naka-pre-position sa Western Visayas at Central Visayas ang may 250,000 na kahon ng food packs at non-food items. Nasa 128 million pesos na ang naibigay na humanitarian assistance ng DSWD. Patuloy ang pagkikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan para sa real-time updates ng mga pangangailangan ng pamilyang apektado. Nakahanda rin ang DSWD kung sakaling madagdagan pa ang bilang ng mga evacuee. Makaraan ang explosive eruption ng Bulkang Kanlaon. At patuloy pa rin po ang pagbibigay ng mga provisions of family food packs and non-food items sa ating mga kababayan na naaapektuhan. Samantala, nagbabala ang Department of Health sa panganib sa kalusugan kasunod ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Tinukoy ng ahensya ang ilang mga potential risk gaya ng respiratory illnesses, eye irritation, skin irritation at water contamination. Ipinag-utos na rin ng Central Office sa mga regional offices na tsakin ang sapat na supply ng N95 mask, eye protection, water purification tablets o filters, mga gamot, hand sanitizers,
Hinihikayat ng DOH ang lahat ng mga residente na manatili sa loob ng bahay, magsara ng mga bintana at pinto at magsuot ng masks upang makaiwas na makalanghap ng abo. Payo ng DOH, maaaring gumamit ng malinis at basang tela pantakip sa bibig. Inaabisuhan din ang publiko na makinig sa mga babala ng mga otoridad para sa kanilang kaligtasan at makipag-ugnayan sa otoridad sa anumang emergency situation. Ipinagbawal na ng pamahalaang lungsod ng Canlaon ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng bulkan. Sinuspindi na ang pagpasok ng mga magsasaka at evacuee na una ng pinayagan mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon para maalagaan ang kanilang mga pananim at kabuhayan. Ito ay upang matiyak ang kaligtasan at maiwasan ang anumang insidente. Ilang lugar ang nagsuspinde ng trabaho at klase bunsod ng ashfall. Inabisuhan naman ni Canlaon City Mayor Jose Chubasco Cardenas ang mga residente na manatiling maging mapagmatyag, alerto at makinig sa mga abiso at anunsyo mula sa otoridad at laging maging handa sa anumang posibleng mangyari. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na handa ang mga sundalo na umagapay sa may 20 evacuation centers sa palibot ng Bulkang Canlaon kung saan nanunuluyan ang nasa higit 8,000 mga bakwit. Bumisita si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. sa Murcia, Negros Occidental at ayon sa kanya, habang tumututok ang mga tropang militar sa pangangalaga ng pambansang seguridad, handa rin dapat tumugon sa panahon ng mga sakuna at kalamidad. Nakaantabay na ang 3rd Infantry Division sa mga relief operation, pagsasagawa ng clearing operations, pagbabantay sa mga evacuation center at paghahatid ng mga ayuda o tulong sa mga lumikas na pamilya. Narito pa ang maaksong mga balitang dapat abangan. OCD naghahanda na sa epekto ng posibilidad na itaas ng PHIVOLCS sa Alert Level 4 ang Bulkang Canlaon. Aabot sa 9,000 individual kailangang ilikas. At OCD Administrator Yusek Ariel Nepomuceno, pinaalalahanan ng lahat na walang shortcut dapat sa pagtatayo ng mga gusali at bahay. Lahat ng yan at marami pang maaksong balita sa pagbabalik ng Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Maging panatag, Pilipinas. Maging panatag, Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Kapag may nag-aalborotong bulkan, meron akong reminder sa mga dapat nating gawin. Tandaan lang ang MMG. M. Makinig sa payo ng mga otoridad. Huwag na magpapaniwala sa sabi-sabi, lalo na sa fake news. M. Mahinahon na lumikas. Bago umalis, isara muna natin ang mga pinto at bintana para hindi pasukin ng abo ang inyong bahay. G. Go bag. Make sure na may nakahandang emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig, pera at face mask. Madali lang tandaan, hindi ba? Mag-MMG ka lang kapag may nagbabadyang pagputok ng bulkan. #panatag ang may alam. Hi, si Dingdong Dantes po ito. Pahiram lang ako na 1 minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin syempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan kasi #panatag ang may alam. Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, ex mong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon,
Alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hehe. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Maging ligtas. Maging panatag Pilipinas. Maging panatag Pilipinas. Maging panatag Pilipinas. Nagbabalik ang Civil Defense in action. Pinag-aaralan na ng Office of Civil Defense ang mga magiging epekto sa posibilidad na itaas ang Alert Level 4 status sa Bulkang Kanlaon kasunod ng malakas na pagputok nitong Martes. Nasa kalagitnaan ng paghahanda ang Office of Civil Defense at sa oras na itaas ito ng VIVOX mula Alert Level 3 papuntang Alert Level 4 ay kailangan nilang tiyakin ang kaligtasan ng mga residenteng nakatira malapit doon. Ayon kay OCD Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno, sa kasalukuyan may higit 2,000 pamilya na tinutulungan ng OCD sa pamamagitan ng Social Welfare Department. Lumalabas na nasa 6,000 individual ito. Kapag itinaas sa Alert Level 4 ay mas dadami ang bilang. Ayon kay Yusek Nepomuceno, sa ilalim nito, yung 6 kilometers na bawal ang nakatira ay itataas sa 10 kilometers. Tinatayang nasa 90,000 na individual ang kailangang ilikas mula sa mga komunidad. Samantala, matagumpay na naidaos ng Office of Civil Defense ang Second Earthquake Preparedness Summit na dinaluhan ng higit 200 earthquake experts, professionals at volunteers. 2 araw na ginanap ang summit sa Quezon City kung saan tinalakay at pinag-usapan ang mga disaster response strategies at teknolohiya para mas mapalakas pa ang paghahanda sa The Big One o ang magnitude 7.2 na lindol na posibleng tumama sa Metro Manila at karating lalawigan oras na gumalaw ang West Valley Fault. Sinabi ni Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno na nais niyang matiyak na handa ang bawat Pilipino sa anumang sakuna, lalo na sa lindol. Batay na rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dapat anya ay alam nila ang mga plano at mga gagawin. The Big One refers to the West Valley Fault System moving and possibly unleashing a 7.2 magnitude earthquake. Napakalakas po nun. Hindi nyo kayang tumayo sa ganong klaseng lindol. And soon we will have our own simulator in Camp Aguinaldo and hopefully in Clark para malaman nyo kung gaano kabigat at katindi yun. Para kayo nakasakay sa ATV, all-terrain vehicle. Hindi yan kaya ng lakas ng loob or muscle. Tutumba kayo. Now, the forecast or the projection done in a study way back 2004 by JICA, MMDA, and PBOX, ang sinasabi dyan, immediately may mamamatay 30,000 plus from collapsed structures and from the simultaneous, spontaneous fires, mga sunog, plus another 18,000 plus. So, nasa 50,000 plus. Mamamatay kagad. Kahit nung COVID, hindi natin dinanas yan. 100, 200 nung COVID, pag may namatay isang araw, overwhelmed yung ating health system. Again, 50,000 plus immediately will die. 162,000 plus will be seriously injured and kandidatong mamatay. 4 to 6 million individuals will be dislocated. Magulo yan. Mass hysteria yan. Nung nangyari sa atin sa Tacloban, akala natin pag Pilipino, hindi uso yung nagsasakitan. Unfortunately, nangyari yan. Sakitan yan. Over a bottle of water, awa yan. So we have to be prepared. And according to the same study, matagal na yan, meaning mas marami na tayong populasyon ngayon. Around roughly about 500,000 struktura baka mag-collapse or at least heavily damaged.
Sinabi ng OCD chief na kailangan na maghabol ang Pilipinas sa paghahanda dahil hindi anya katanggap-tanggap na abot sa 50,000 ang posibleng mamatay. So when I'm asked, are we really ready? So there's no simple answer to that. Walang shortcut doon, walang pagpapaganda, walang sugar coating of the reply. Otherwise, we will be remiss with our mission. Wala tayong pwedeng bulahan. We have to be accurate in our answer. Sinabi pa ni Yusek Nepomuceno, 3 ang level ng paghahanda sa malalakas na lindol. Unang level ay ang pagpapatupad ng engineering solutions at pagtitiyak sa structural integrity ng lahat ng mga gusali na kayang mag-withstand ng minimum na 8.5 magnitude na lindol. Tahasang iginiit ni Yusek Nepomuceno na dapat walang mangyaring shortcut pagdating sa pagtatayo ng mga proyekto ng pamahalaan o kahit pa simpleng bahay para batiyak ang kaligtasan ng bawat Pilipino sakaling tumama ang The Big One. Ang obligasyon natin, siguraduhin alam nila na nasa peligro sila at paalalahanan further na ayusin nila yung kanilang mga tahanan na maging mas matatag laban sa lindol. At alam din nila dapat yung gagawin kung sakasakaling magkalindol nga. Dagdag pa ni Yusek Nepomuceno, mahalaga ang pagtatayo ng mga tinatawag na earthquake-resistant buildings at mga tulay. Tinataya kasi nasa kalahating milyon na struktura ang masisira o babagsak sa pagtama ng isang magnitude 7.2 na lindol. This is the first line of defense. Ito yung proactive, preventive. Kasi may mga kaibigan nga ako, they're preparing for a 10 magnitude earthquake. So, ang struktura natin dapat matitibay. Houses, buildings, condominiums, offices, hotels, bridges, matibay. So, wala na dapat shortcut. Kultura ng Pilipino, madalas yung shortcut. Mayabang pa, pinagmamalaki pa kapag naka-shortcut sa pagkuha ng construction at occupancy permits. That should stop. And we need the help of the DILG to request to our LGUs to do their jobs. Hindi ko sinasabing hindi. Kailangan lang maging mas mahigpit, lalo na sa mga itatayo pa lang ng mga bahay. At yung mga nakatayo na, kailangan niyang ma-inspeksyon. And it's not that simple. Pera yan. We need professionals to do that. And engineering solutions cannot be done by ourselves. Dapat professional. So that's the first line of defense. Are we ready with that? Alam niyo naman, malayo-layo pa tayo dyan. We have yet to finish a complete structural integrity audit, especially of the critical structures. Hospitals, mga headquarters, municipal halls, kung saan meron tayong command and control capabilities, telcos, energy institutions, mga power plants, and so on and so forth. We have to make sure that this can withstand the earthquake. Ikalawang level ng paghahanda at line of defense ay ang paghahanda ng mga mamamayan. Gaya na lang ng pagsasagawa ng regular na earthquake drill. Umaasa si Yusek Nepomuceno na marami pa ang sasali sa drill sa tulong na rin ng media. Huwag nilang biruin yung duck cover and hold. This will save them for the first few seconds. Few seconds lang yan ang earthquake. 30 seconds, 40 seconds. Although with an exemption, dati may 8 minutes in the other countries, but few seconds lang yan. Duck cover and hold, then run to the open space. So we have to do all these practical lessons. So yung second line of defense is the preparations for the citizens, for the residents on what to do. May go bag ba sila? Nag-usap-usap bang pamilya saan sila tatakbo? How will they account each other? Kung kumpleto sila? Paano kung gabi? Paano kung ang tatay nasa trabaho, si kuya nasa eskwelahan, and so on and so forth. Ikatlong level ng paghahanda at line of defense ay ang government response sa tulong na rin ng pribadong sektor. Kaya ba ng pamahalaan to react if this happens? In principle, the answer is yes. That's the good news. Pero huwag tayong titigil. We have enough manpower, the uniformed services especially, the local government workers and volunteers, we have enough manpower. When we counted that, nasa 20,000 more or less. And then we have, from the BFP especially, we have skilled rescue personnel who can do collapse structure rescue. Pero padadamihin pa natin yan. And then we have good equipment, life detectors, heavy equipment with the help of the private sector also. And then we have the
capability of the redundancies and communications, we can establish the command and control. Pero padadamihin pa natin yan. Plus, automatic naman that we have the mechanism or mechanisms that wherein the international community can also immediately respond once we need them. So these three levels of preparations, the engineering solutions, the public sector preparations, and then the government response, yan po yung kasagutan dito sa Big One. Nababahala naman si Yusek Nepomuceno sa katotohanan na hindi prioridad ng mga Pilipino ang usapin pagdating sa disaster preparedness batay sa isang survey. Sa first three, ang pag-angat ng mga presyo ng bilihin, inflation, trabaho, hanap buhay. Sa bandang gitna, security, criminality, peace and order, kasama ng West Philippine Sea. Sa bandang dulo lang, 9 and 10, ang epekto ng climate change at paghahanda sa kalamidad. Maraming dahilan yan. We have to prepare the communities, the residents who are the would-be victims. Makipag-agawan tayo sa attention, level up our information campaign, again with the help of media. We have to catch the attention and give the utmost value and importance to this undertaking of preparations. Kasunod ng nangyaring 7.7 magnitude na lindol sa Myanmar at Thailand, hinimok ni Yusek Nepomuceno ang lahat na stakeholders na hindi ito ang panahon para maging kampante, kundi maging agresibo sa paghahanda para marami ang makaligtas oras na tumama ang The Big One. Hindi pa tayo pwedeng mag-relax. Itong pinili nating katungkulan ay talagang mabigat. Pagbutihin pa natin, hindi pa tayo pwedeng mag-relax. We have to keep on improving the preparations. We have to create the noise so that we can catch the attention, especially of the communities. The government should keep on improving our capabilities. Then the engineering solutions, kasama ang private sector dyan, this should not be left on the shoulders of the government alone. Sama-sama ho tayo. And the activity today, again, is not a simple conference. This is our contribution to the efforts of saving the citizens, the residents of our country, plus ourselves and our loved ones. Pagbutihin pa natin, salamat sa inyong pagpunta at sa ating pagtutulungan upang magawa natin ang misyon natin. Samantala sa mensahe ni Defense Secretary at National Disaster Risk Reduction and Management Council Chair Gilberto Teodoro Jr. na ipinaabot sa programa ni Undersecretary Angelito De Leon, sinabi ng kalihim na kailangan ng maayos na preparasyon dahil ito ang hudyat ng tinatawag na resilience. Ayon sa kalihim, ang earthquake readiness ay isang tuloy-tuloy na proseso na kinakailangan ng tinatawag na sustained investment at commitment. Ito nila ay may tuturing na pinagsamang efforts ng government agencies, pribadong sektor at local communities. Anila kailangan ng paghahanda hindi lang ng individual kundi pagsasama-sama ng mga komunidad. Taiwan is our gold standard. Remember when it was struck by a magnitude 7.4, fatalities were only minimal. Injured up to 1,000. Just how did Taiwan manage to have minimal casualties despite the powerful quake? By spending a decade making their buildings more resilient according to their standards. But having the most resilient infrastructure is not the end-all and be-all. A unified understanding of DRRM command and control is equally indispensable. A clear chain of command, a shared understanding of roles, and standardized protocols are crucial. We need regular drills, simulations, and interagency training. Joining the national simultaneous earthquake exercises should be imperative because the duck cover and hold technique is our first line of defense. Responders may still arrive after 72 hours. Para naman kay Department of the Interior and Local Government Undersecretary Marlo Iringan, katulad ng pahayag ng United Nations, walang matatawag na natural disasters, kundi mga natural hazard.
Sinabi pa ni Yusek Iringan, maaaring makakilo sa mga bansa at makagawa ng tinatawag na deliberate actions at mabawasan ang man-made at natural hazards. Sa tinatawag naman na safety plans, mahalaga ang pagkakaroon ng special protection para sa vulnerable population para mapatibay ang mga struktura. Sinabi pa ni Iringan na ang DILG ay patuloy na nakakommit sa pagpapalakas ng disaster preparedness at resilience. Kabilang na ang paghahanda laban sa sakuna tulad ng Operation Listo na may 8 disaster manual sa iba't ibang kalamidad tulad ng lindol. According to the United Nations Office for Disaster Risk Reduction, there are no natural disasters. No, let us take note of this. There are no natural disasters, only natural hazards. The agency says that using the term natural disaster implies a refusal to accept responsibility for the damage and destruction. It also forwards the idea that countries can undertake deliberate actions and reduce risk from both man-made and natural hazards only by implementing safety plans, providing special protection for the vulnerable population, and fortifying structures, among other measures. It asserts that failing to do these things is what truly causes disasters. During the last leg of the 2023 Handa Pilipinas, President Ferdinand Marcos emphasized, and I quote, "Collaboration amongst national government agencies and communities is the key to effective and successful disaster risk reduction and management," unquote. At the DILG, we remain committed to helping the government's efforts to enhance earthquake preparedness and resilience. Nanawagan naman si DSWD Undersecretary Diana Rose Cahipe sa bawat Pilipino na huwag magsawa at mapagod sa paghahanda at pakikipagtulungan para masiguro ang kaligtasan ng lahat oras na tumama ang malalakas na lindol sa anumang panig ng bansa. This summit is more than just a gathering. It is a call to action, and it could not have come at a more crucial time. Just recently, we have seen strong earthquakes hit our neighboring countries. The damage, the loss, the fear, and the devastating aftermath are truly heartbreaking. It reminds us that time and again, quakes as strong as those can strike us anytime, in a blink of an eye. When I speak here as Undersecretary, I'm also a mother, I'm also a wife, I'm also a daughter of my father, na if something happens, hindi ko po kasi maiisip ang trabaho ko muna bilang Undersecretary, hahanapin ko yung mga anak ko. Hahanapin ko yung asawa ko, tatanungin ko yung magulang ko buhay. That is, if I am alive. Katulad po ng laging binabanggit ni Yusek Ariel sa atin, huwag nating sasayangin yung oras when we are given the chance to make this, not only because it's needed by the Filipino people, but more so because this one is needed by our very own families, our loved ones. Samantala, sinabi ni FIVOLCS Supervising Science Research Specialist Jeffrey Perez na kabilang sa kanilang paghahanda sa tinatawag na The Big One ay ang paglalagay ng GPS marker sa mga fault line. Sinabi ni Perez na sa pamamagitan ng teknolohiyang ito, maaaring malaman ang galaw ng isang fault. At kung malalaman ang galaw nito ay magkakaroon ng early pre-positioning ng disaster response. Alam natin na yung earthquakes ay hindi siya na-forecast, hindi siya na-predict. But there are ways para magkaroon tayo ng long-term forecast sa isang lindol. Ito yung ginagawa nating paleoseismic trenching, yung hinuhukay natin yung perpendicular to the fault. Another thing na ginagawa ng FIVOLCS ay sana ginagamitan natin ng global positioning system. We have stations na nakapaligid sa West Valley Fault and any active faults in the Philippines na tinitignan natin 24 hours. Baka bago siya gumalaw ay magbibigay ng certain signal yung GPS na yon. Yung GPS kasi, alam natin yung GPS natin sa cellphones. Meron tayong fixed na lugar, may GPS yan. Pag yan ay unti-unting gumagalaw, medyo sige, okay lang. Pero pag yung GPS point na yan, sa magkabilang site ay hindi gumagalaw, ang ibig sabihin yan, nakalock yung fault. At baka in the future ay maging way to para makapagbigay tayo ng information sa mga tao. Pero
at the end of the day, preparedness pa rin talaga yung kailangan natin. Ayon naman sa DILG, 5% ng internal revenue allotment ng Syudad o Bayan ay dapat nakatuon sa disaster use. Magagamit ito bilang pambili ng equipment, makapagtayo ng pasilidad at capacity expansion. Kasabay dito, ang Office of Civil Defense ay nangangarap na makakuha ng automatic allocation ng pondo mula sa gross domestic product ng bansa para sa disaster response. It is a more stable way of projecting what we can do in terms of long-term preparedness. Mapoproject natin yung budget. If a certain percentage is automatically allotted, then we can prepare more scientifically. Instead of, hindi ito reklamo reality ito. Instead of every year, you will have to present your programs to Congress, which is normal. Kaya lang, hindi natin alam alin yung ma-approve at di ma-approve. Unlike when it is automatically allotted. So sa ibang bansa, ganun yung ginagawa. Kaya yan is part of our wish list. If Congress will support the initiative, hindi naman malaki kaagad, but we can start somewhere. Then the planning starts also more effectively. As the word itself connotes, no, preparedness. No, so yung preparedness, that's a 24/7 thing, no. Again, kahit na wala pa yung the big one or kung ano mang sakuna, no, we can never really fight Mother Nature, no. But in becoming prepared, we can positively hope that we can mitigate the risks, no. Makikita naman natin doon pa lang sa attendance, ano. In fact, we were expecting at the most 150 participants. But I was told yesterday, day 1, na close to 220, no. So we went over by easily close to 70 people, which is that alone tells us, no, na successful siya. That's one. Today, as you very well know, no, April 9 is a non-working holiday. And yet, nakita mo naman, punong-puno pa rin, no? Oo, tapos ito, ongoing yung last scenario ng tabletop exercise natin. And you could see, no, very engrossed sila. Parang ang mga grade school ulit, no? Enjoy na enjoy sila kasi what we're doing here is parang sa grad school. They were given different scenarios, very, very similar to mga case studies, no, sa grad school. And yon, they're supposed to come up with solutions, no. You could see that so far, no, based on their experience, I would say, maganda yung mga outputs, no. So because of that, gusto ko pong magpasalamat sa ating mga kaibigan at mga partners, no, sa local government units, yung ating mga dream officers, no, the ever supportive private sector, no. Of course, the academe, we would also like to thank them, no. Napakarami pong contributions nila. Samantala, nakatakda ng bumalik sa bansa ang 89 na miyembro ng Philippine Interagency Humanitarian Contingent matapos magsagawa ng 2 linggong rescue and medical mission sa mga nasalanta ng 7.7 magnitude na lindol sa Myanmar. Naka-standby naman ngayon sa isang eskwelahan sa Mandalay ang Urban Search and Rescue Team ng Pilipinas sakaling kailanganin sa pagtulong sa search and retrieval operation sa Sky Villa Tower, kung saan pinaniniwalaang nakasama sa pagguho ang 4 na Pinoy. Isa sa 4 na nawawalang Pinoy ang kumpirmadong nasawi sa pagguho, ayon po yan sa ulat ng Foreign Affairs Department. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang serbisyong medikal ng Philippine Emergency Medical Assistance Team sa mga residente ng Myanmar sa Naypyidaw. Ibinahagi naman ng contingent ang kabutihan ng mga residente roon na nagdo-donate sa kanilang team ng sari-saring pagkain, maging tubig. Isang team naman mula sa DSWD at DOH ang nakatakdang tumungo sa Myanmar para magbigay ng psychosocial support sa mga Filipino survivors ng lindol doon. Lagi pong tandaan, bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Kaya mainam po na laging handa anuman ang ganap dahil sa bagong Pilipinas,
walang maiiwan. Ako po si Dominic Almelor at ito ang Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging